Sa isang marangya at modernong mansyon, may isang mayamang negosyanteng nakapansin ng nakakabahalang pangyayari. Ilang gamit ang misteryosong nawawala mula sa kanyang bodega, hindi lang isang beses, kundi 3 beses sa loob lamang ng 3 linggo. Sa kabila ng kakulangan sa ebidensya, sinimulan niyang pagdudahan ang matagal na niyang kasambahay, isang tahimik at matandang babae na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpasya siyang lihim na sundan ito pagkatapos ng trabaho kinabukasan. Ngunit ang kanyang natuklasan ay hindi isang krimen. Sa halip, ito'y tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga paniniwala at pumilit sa kanya na harapin ang isang realidad na hindi niya kailanman naisip. Ngunit bago natin marating ang sandaling iyon, kailangan muna nating makilala kung sino talaga si Alvaro Flores. Sa edad na 32, pinamumunuan ni Alvaro ang isang pandaigdigang kumpanya sa urban development na kasing precise ng isang siruhano. Ang kanyang reputasyon ay batay sa matatalas na desisyon at di matinag na pokus. Madalas siyang ilarawan bilang isang henyo na katuon sa layunin at kalmado, ngunit emosyonal na malayo. Lagi siyang nakaitim na suit na walang gusot, nagsasalita ng maikli at direkta, at itinuturing ang oras bilang isang bagay na hindi dapat sayangin. Hindi siya malupit, ngunit hindi rin siya palakaibigan. Basta't gumagana siya sa antas kung saan ang damdamin ay abala lamang. Nang umagang iyon, si Alvaro ay nagbigay ng keynote speech sa Summit on Equity and Technology in Urban Renewal. Habang bumababa siya mula sa entablado, umaalingaw-ngaw ang palakpakan at tumama ang ilaw sa kanyang perpektong damit. Ang kanyang talumpati na nakasentro sa data-driven strategies at socially responsible investment ay tinawag na makabago at matalino. Maayos niyang tinanggap ang mga papuri, nagpakuha ng mga kinakailangang litrato at umalis sa venue eksaktong 2 minuto nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang kanyang biyahe pauwi sa kanyang mansyon sa labas ng New Camden ay tahimik. Hindi siya nakikinig ng musika dahil ito raw ay sagabal sa mahalagang bagay. Sa halip, tiningnan niya ang mga stats ng kumpanya, mga pagkaantala sa proyekto, kakulangan sa tauhan, logistics at investment risk. Lahat ay nasa katanggap-tanggap na antas. Kinilala ng kanyang bahay ang kanyang sasakyan, paglapit kusang bumukas ang gate, otomatikong nag-adjust ang mga ilaw sa loob. Bago pa siya makarating sa pintuan, ito ay tahimik na bumukas. Naghihintay sa loob gaya ng dati, si Morena Perez. Tahimik siyang tumango at inayos ang hawak na tela. Maligayang pag-uwi, Ginoong Flores, mahina niyang bati. Mayroon bang kagyat? Tanong nito. Wala po, Ginoo. Nasa mesa ninyo ang mga mensahe. Handa na ang hapunan pagsapit ng 7:00. Tumango siya muli habang paakyat sa hagdan. Hindi siya sinundan ni Morena. Tahimik itong bumalik sa kusina, bumalik sa kanyang nakagawiang trabaho. Si Morena ay kasama na ng pamilya Flores mula pa noong 5 taong gulang si Alvaro. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, si Morena ang laging nasa tabi niya tuwing gabi. Nagsusuklay ng buhok niya tuwing umaga. Alam kung anong pagkain ang nagpapasama ng tiyan niya, kung aling bangungot ang nagpapaiyak sa kanya at kung anong kwento ang nakakapagpatulog sa kanya muli. Hindi siya kailanman humiling ng pasasalamat. Sa pagdaan ng mga taon, tila naging bahagi na siya ng bahay, parang kahoy na sahig o ang mahinang tiktak ng orasan sa pasilyo. Gabi iyon, habang sinusuri ang mga ulat mula sa business partner sa Singapore, napansin ni Alvaro ang isang maliit na abiso sa kanyang home system, isang minor alert, 3 beses sa loob ng 21 araw na may nawawalang pagkain at medical supplies. Kaunti lamang, ilang dilatang pagkain, energy bars at isang bote ng antiseptic ang naitala na kinuha ng walang tugmang event sa sistema. Tinitigan niya ang screen,
Hindi ito malaking issue, hindi sapat para mag-trigger ng alarma. Ngunit ito ay hindi normal at hindi tinatanggap ni Alvaro Flores ang mga bagay na hindi normal, hindi sa kanyang kumpanya at lalo na hindi sa kanyang bahay. Sinuri niya ang digital access logs. 4 lamang ang may pahintulot na pumasok sa storage area sa gabi. Siya mismo, ang kanyang assistant na naka-leave, ang head chef na hindi naggagabi-gabi kamakailan, at si Morena. Lumitaw ang pangalan ni Morena sa lahat ng 3 petsa sa pagitan ng alas 10:15 at alas 10:45 ng gabi, eksaktong oras ng pagkawala ng mga gamit. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Umupo lamang siya ng tuwid at tinitigan ng screen. May nagbago sa loob niya. Hindi ito galit. Hindi rin ito hinala. Mas mahirap itong pangalanan. Parang pakiramdam na ang isang taong akala mo ay kilala mo ay isa palang estranghero. Hindi ito tungkol sa nawawalang gamit. Marami siyang reserba. Ito ay tungkol sa tahimik na pagkilos, ang katotohanang hindi ito sinabi ni Morena. Alam ni Morena kung paano gumagana ang lahat. May access siya. Pwede naman niyang banggitin, pero hindi niya ginawa. Pinatay ni Alvaro ang monitor, isinara ang tablet at tumingin sa pasilyo. Malinis ang buong bahay, tahimik. Malamang si Morena ay nagpi-fold ng tuwalya o inaayos ang ilaw, tahimik na minamaniobra ang kanyang buhay nang hindi kailanman humihiling na mapansin. At bigla, sa unang pagkakataon sa maraming taon, napagtanto ni Alvaro na hindi niya alam kung anong ginagawa ni Morena Perez sa labas ng kanyang bakuran. Hindi niya alam kung saan ito nakatira, kung sino ang tinatawagan nito o kung may naghihintay ba sa kanya. Alam niya kung anong oras ito gumigising, kung paano ito magplantsa ng mga manggas, at kung gaano kainit dapat ang tiyaan niya, ngunit maliban doon, wala siyang alam. At ang kawalang alam na iyon sa kadahilan ng hindi niya maipaliwanag ay lubhang gumambala sa kanya. Gabing iyon, hindi makatulog si Alvaro, hindi dahil nag-aalala siya o malalim ang iniisip. Hindi ito ganoong uri ng insomnia. Parang may pressure sa ilalim ng kanyang balat, isang paninikip sa dibdib na ayaw mawala. Hindi ito malakas, pero hindi rin ito matatakasan. Hindi nito pinigilan ang kanyang pag-iisip, ngunit tahimik nitong tinanong ang lahat ng bagay na akala niya ay tiyak na. At pagsikat ng araw, naroon pa rin ang damdaming yon. Kinabukasan ng gabi, ang kakaibang pakiramdam na dala ni Alvaro ay tuluyan ng tumigas, naging isang desisyon. Nang hindi nagpapaliwanag, inutusan niya ang kanyang assistant na kanselahin ang kanyang huling pulong para sa araw na iyon walang paliwanag. Isang tahimik na utos lamang na ilipat ito sa ibang oras. Tinanggihan din niya ang isang mahalagang hapunan kasama ang mga investor mula Toronto. At bandang alas 9:30 ng gabi, si Alvaro mismo ang pumwesto sa likod ng manibela ng kanyang sasakyan, isang makinis na itim na electric sedan na may mga bintanang kayang dumilim sa isang pindot lamang, at umalis sa ginhawa ng kanyang tahanan. Sa halip na dumaan sa mabilis na ruta, pinili niyang dumaan sa puso ng lungsod, sa mga kalyeng nililinyahan ng mga kumikislap na gusali. Nadaanan niya ang mga financial centers na may nakapaskil na pangalan niya sa makinang na mga letra. Lumampas siya sa mga high-rise na gusali kung saan kabisado niya ang mga kontrata ng upa at kita ng halos bawat unit. Hindi niya alam kung ano talaga ang hinahanap niya. Ang alam lang niya ay ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay lumakas ng husto upang baliwalain. Eksaktong alas 10:15, nakaparada na siya sa isang tahimik na kalye, ilang bloke mula sa sarili niyang mansyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang bahay ay tila malayo at malamig. Parang isang exhibit, hindi isang tahanan kusang nag-adjust ang mga ilaw. Ang mga bintana ay walang ibinalik kundi sariling refleksyon. Lahat ay tila perpektong-perpekto.
Pagkatapos, sa dilim, nakita niyang lumabas si Morena mula sa side gate. Bit-bit niya ang parehong telang bag na napansin ni Alvaro sa laundry room. Ilang araw na ang nakaraan nakakapote si Morena. Makapal at halatang matagal ng gamit. May mahabang scarf sa leeg. Ang kanyang kilos ay mahinahon at eksakto. Walang pagmamadali, walang kahina-hinala, isang tahimik na layunin. Hinintay ni Alvaro na makalayo siya bago sinundan. Hindi ito nakasakay. Sa halip, naglakad ito papunta sa bus stop malapit sa kumikislap na ilaw ng poste at sumakay sa city bus papuntang Silangan. Sinundan siya ni Alvaro mula sa distansya. Habang tumatakbo ang bus, nagbago ang tanawin. Mula sa malilinis na sidewalk ng mayayamang distrito papunta sa mga sirang bangketa, kupas na mga gusali at luma ng mga apartment. Nagbago rin ang tunog, mas kaunting tawanan, mas kakaunting boses. Napalitan ito ng ugong ng mga makina at static ng malalayong radyo. Nang bumaba na si Morena, kumilos ito na parang kabisado ang bawat liko at daanan, wala ni katiting na pag-aalinlangan. Lumiko siya sa isang makitid na eskinita sa tabi ng saradong laundromat at pumasok sa isang mababang gusaling luma na. May pintura ng nababakbak at may bakal na rehas sa mga bintana. Ang kupas na karatula sa itaas ng pinto ay nagsabing, Community Youth Resource Center. Nagpark si Alvaro sa dulo ng kalsada at naglakad palapit. Huminto siya bago pa makapasok. Sinabi niya sa sarili niyang hindi siya espiya, nagmamasid lamang sinusubukang umintindi. Mula sa gilid ng bintana, nakita niya si Morena. Inaayos nito ang pagkain sa isang mahabang mesa. Hindi mamahalin ang mga lalagyan. Mukha itong mga ginagamit sa mga kitchen ng simbahan o karinderya, praktikal, may label, at paulit-ulit ginagamit, may kanin, beans, gulay, tinapay at mainit na sopas. Umabot pa ang amoy sa labas. Sa paligid niya may mga batang naghihintay, hindi hihigit sa dos, edad 5 hanggang 2. Nakapila sila ng maayos, walang tulakan, walang pagmamadali, tila sanay na sila. Isang batang babae, siguro 8 taong gulang, ang nagtanong, "Saan po galing ang pagkain, Miss Morena?" Ngumiti si Morena, mainit ngunit may pagod. "Galing sa mga taong hindi na ito kailangan," sagot niya. "Pero sinigurado kong makarating ito rito bago masayang." Hindi na nagtangkang magtanong ang bata. Tumango lamang at tinanggap ang kanyang plato. Hindi gumalaw si Alvaro. Halos hindi rin siya huminga. Ang naramdaman niya ay hindi pa guilt, hindi pa. May iba, mas matalim. Parang kirot ng pagkaiwan sa isang bagay na mahalaga. Hindi pala para sa sarili kinuha ni Morena ang pagkain. Hindi niya ito itinago, pero hindi rin niya ito sinabi. Pinili niyang gawin ito mag-isa, walang paalam, walang sangkot. At yun ang higit na gumulo sa isipan ni Alvaro, na sa kabila ng lahat, sa kabila ng taon ng pagsasama nila sa iisang bahay, inakala ni Morena na hindi siya maaaring lapitan, na hindi siya ang taong makakaintindi. Pinili ni Morena at hindi siya isinama sa pagpiling iyon. Matagal pa siyang nanood, nakatawid ang mga braso, malamig ang gabi sa paligid. Si Morena ay hindi mukhang nagtatago. Mukha siyang isang taong gumagawa ng tama, tahimik pero matatag, gaya ng pagtiklop niya ng mga damit ni Alvaro, pagpuno ng maleta nito o pagsasaayos ng kama. Ngunit ngayon, para na ito sa iba, wala sa pahintulot ni Alvaro. Sa huli, tumalikod si Alvaro at bumalik sa sasakyan. Tahimik pa rin ang kalsada, mapusyaw ang langit. Sa loob ng kanyang kotse, hindi agad pinaandar ni Alvaro ang makina. Nakatitig lamang siya sa dashboard, mahigpit ang hawak sa manibela. Tinatanggap ang kakaibang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sariling bahay, gamit at pangalan. Hindi siya galit, hindi sa karaniwang paraan, ngunit may naramdaman siya, at ang katotohanang hindi niya ito maipaliwanag ay lalong nagpagulo sa kanya.
Kinabukasan, bandang tanghali, nakatayo si Alvaro sa harap ng isang gusaling hinding-hindi niya mapapansin dati. Mababang gusali, kupas na beige, may lamat ang hagdan, sira ang buzzer, at ang mga mailbox ay may tape at pangalan sa permanent marker. Nagpark siya isang kanto palayo at naglakad mag-isa. Ngayon, nakatayo siya sa paanan ng makitid na hagdanan. Hindi sigurado kung ano ang susunod, alam niya kung bakit siya naroon. Ngunit hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Mabagal na inakyat ni Alvaro ang makitid na hagdanan. Ang hangin sa loob ng gusali ay may halong amoy ng panlinis at pritong sibuyas. Parang amoy bahay. Pero pagod na kumikislap ang ilaw sa pasilyo sa kanyang ulunan, naghahagis ng mapupusyaw na anino sa mga pader na nababakbak na ang pintura. Huminto siya sa harap ng apartment 2B at kumatok ng 2 beses. Walang agad na sagot. Itinaas na niya ang kamay upang muling kumatok nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang batang lalaki ang humarap, payat, siguro 9 o 10 taong gulang, may matang mausisa, wari sinusuri ang bawat detalye. Maluwag sa kanya ang kanyang sweatshirt, hindi magkatugma ang medyas, ngunit hindi siya umatras nang makita si Alvaro. Tinitigan lang siya nito, kumurap ng 1 beses. "Kayo po ba si Ginoong Alvaro?" tanong ng bata. Natigilan si Alvaro, bahagyang nagulat. "Oo," sagot niya. "Nandyan ba ang lola mo?" "Wala pa, nasa center pa siya. Gusto niyong pumasok?" Nag-alinlangan si Alvaro, ngunit sa huli, medyo alumpihit, pumasok siya sa loob ng espasyong labis na bago sa kanya. Ang apartment ay maliit, ngunit malinis. Bagamat kupas na ang pintura ng mga pader, may init ang buong silid. May mga litrato ng pamilya na nakasabit sa pagitan ng mga relihiyosong imahe at makukulay na guhit na gawa ng kamay, halatang gawa ng bata. Ang mga muebles, kahit luma, ay maayos ang pagkakaayos. Bawat bagay ay may lugar. Sa isang sulok may maliit na bookshelf na puno ng mga lumang nobela. Halatang paulit-ulit ng binasa. "Gusto niyong tubig?" alok ng bata. Bubukas sana ang bibig ni Alvaro upang tumanggi, ngunit nag-isip muna siya bago sumagot. "Sige," nawala ang bata papuntang kusina at bumalik agad, may dalang plastik na baso. "Mainit po yan," paliwanag niya. "Hindi na kasi lumalamig ang ref." Kinuha ni Alvaro ang baso. "Salamat." "Mas matanda ka na kaysa sa mga litrato," sabi ng bata na para bang wala lang. Napakunot noo si Alvaro. "Anong litrato?" Itinuro ng bata ang isang maliit na frame sa isang estanteng malapit. Lumapit si Alvaro at kinuha ito. Isang luma at malabong larawan sa pahayagan. Itim at puti, kuhang-kuha siya bilang batang 8 taong gulang. Pumuputol ng ribbon. Sa isang okasyon, nakatayo sa tabi niya ang kanyang lolo, punong-puno ng pagmamalaki. At naroon din si Morena, bahagyang natatakpan, hawak ang clipboard. "Sabi ni Lola, mabait ka raw noon," ani ng bata. "Tahimik lang, laging nag-iisip." Hindi agad nakasagot si Alvaro, muling tumingin-tingin sa paligid ng silid. Sa pader malapit sa kusina, may isa pang naka-frame na dokumento ang pumukaw sa pansin niya. Isang sertipiko ng nursing na may papel na naninilaw at gilid na umuumbok. Lumapit siya para basahin. Isang nursing license, Certified Practical Nurse, State of New Jersey, 1986. "Nurse pala ang lola mo?" tanong niya. "Dati," sagot ng bata. Tumigil siya nang may nagsabi na ayaw nilang hinahawakan ng babae ang anak nila. Tumahimik ang paligid. "Matagal na yon," dugtong ng bata. Tinitigan ni Alvaro ang lumang sertipiko, mabigat ang pakiramdam. Sinubukan pa rin niyang mag-volunteer sa mga klinik noon, patuloy ng bata. Pero napagod na siya sa laging pinapasalamatan gamit ang katahimikan. Ang linyang iyon ay tumama ng malalim. May talim ito, tapat at masakit. Para itong tinik na sumabit sa loob ng damdamin ni Alvaro. Madami siyang ginagawa,
dagdag ng bata. Hindi siya kumukuha ng kahit ano sa bahay mo kung hindi mga bagay na itatapon na rin. Tulad ng pagkaing expired na ang label, binabasa niya muna. Sabi niya, hindi siya magbibigay ng bagay na makakasama sa iba. Dahan-dahang umupo si Alvaro sa armrest ng sofa, hindi tiwala kung kakayanin siya ng lumang frame. Anong pangalan mo? Tanong niya. Alfredo, sagot ng bata. Ikinagagalak kitang makilala, Alfredo. Tumango si Alfredo ng magalang. Nakapunta ka na ba rito dati? Tanong nito. Hindi pa, mahina ang sagot ni Alvaro. Tumingin si Alfredo sa paligid ng kanilang tahanan. Hindi man magarbo pero ligtas, ani niya. Yan daw ang mahalaga, sabi ni Lola. Tumango si Alvaro, nakatitig sa maliliit na bagay na ngayon niya lamang napansin. Sa gilid ng mesa, may tumpok ng medical papers, insurance form na kalahating sagot, listahan ng gamot na may mga check, at isang boteng generic na pain reliever, kalahating laman na. Bawat gamit sa silid ay may tahimik na kwento na hindi kailanman inalam ni Alvaro. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi marahil sadyang umiwas siya dahil kapag nagmalasakit ka ng labis, maaaring tawirin mo ang isang hangganang hindi dapat tawirin. At bumukas ang pinto. Pumasok si Morena, may dalang supot ng groceries. Napahinto siya nang makita si Alvaro. Sa loob ng isang iglap, bahagyang tumaas ang kanyang kilay, gulat. Pero agad ding naglaho ito. Napalitan ng isang banayad na kuryosidad, hindi takot. Aba, mahina niyang sabi habang inilalapag ang supot, ito ay isang sorpresa. Tumayo si Alvaro. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpaliwanag o humingi ng tawad. Tumingin si Morena kay Alfredo. Nabigyan mo ba siya ng tubig? At least yon, sagot ni Alvaro. Mabuti, ibig sabihin tama ang pagpapalaki ko sa iyo. Sagot niya, kalmado at may init sa tinig. Maayos niyang isinabit ang kanyang coat sa sabitan at muling hinarap si Alvaro. Magluluto lang sana ako ng simpleng hapunan. Gusto mo? Nagalinlangan siya. Hindi ka naman malalason, Ginoong Flores, dagdag ni Morena. May bahagyang ngiti. Lentejas lang at kanin. Tumango siya. Ayos lang niya. Kumilos si Morena sa kusina, sanay, mahinahon. Sumama si Alfredo nang walang utos, nag-ayos ng mesa na parang nakasanayan na. Umupo si Alvaro sa hapagkainan na para bang isang turistang nasa isang bansang hindi niya kailanman pinag-aralan. Pamilyar ang lahat, ngunit tila banyaga rin si Morena ay kumikilos sa kanyang maliit na kusina nang may tahimik na kumpiyansa. Ibang-iba sa bersyon ng sarili niya na nakikita ni Alvaro araw-araw. Wala ang maingat na distansya, wala ang tahimik na pagkaalalay, naroon lang siya, buo, siya mismo. At doon siya tinamaan. Sa dami ng taon na kilala niya si Morena, hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong anyo niya kahit minsan. Nag-usap sila habang kumakain pero puro magagaan na paksa lang. Mga librong binabasa ni Alfredo, Ang Panahon Ngayong Linggo, isang guro na nagsabing may potensyal ang bata, walang usapan tungkol sa mansyon. Wala tungkol sa pagkain, walang tanong, walang sisi, hapunan lang, payak, makatao. At habang kinukuha ni Alfredo ang mga plato at dinadala sa lababo, may bumigat sa dibdib ni Alvaro, isang kakaibang halo ng katahimikan at pagkalito. Pinagmamasdan niya si Morena habang bahagyang tumatawa, tinuturuan ng apo kung paanong magluto ng kanin, nang hindi nag-aaksaya ng gas, humuhuni habang nagbabanlaw ng pinggan. Nakakaaliw, ngunit may bahagyang sagitsit sa loob niya. Dahil ang ganitong Morena, nakangiti, lundo, natural, ay malayo sa tahimik na figurang palutang-lutang sa kanyang mansyon, nagtutupi ng mga kumot, nawawala sa likod ng mga kurtina, at ang tanong na pumapasok, alin ang tunay o mas nakakabahala pa, nakilala ba talaga niya si Morena? Ang biyahe pa uwi ay tila mas mahaba kaysa inaasahan. Wala masyadong tao sa kalsada, nililiguan ng malambot na dilaw ng mga streetlight. Mahigpit ang hawak ni Alvaro sa manibela.
Pero hindi niya napapansin ang daan. Nasa apartment pa rin ang isip niya. Ang sahig na umuuga, ang mga lumang litrato, ang batang may mga matang tahimik, at ang babaeng ilang dekada na niyang kasama, ngunit kailanman ay hindi niya lubos na nakita. Pati amoy ng hapunan ng lenteng may kanin ay nanatili sa kanyang suot. Sumunod ito sa kanya. Nang paalis siya, iilan lamang ang kanyang nasabi, isang payak na, "Salamat." Hindi siya tinanong ni Morena kung bakit siya dumalaw. Hindi siya pinilit at iyon ang mas nakakabahala kaysa kung kinumpronta pa siya. Pagdating sa mansion, sinalubong siya nito gaya ng dati. Automatikong nag-adjust ang ilaw, nagbago ang temperatura at may marahang tunog na tumanggap sa kanyang pag-uwi, ngunit walang tama sa lahat ng iyon ngayong gabi. Hindi na. Lumampas siya sa mga common rooms at dumiretso sa kanyang opisina. Pagpasok niya, biglang nagliwanag ang mga monitor. Pinuno ng malamig na digital glow, ang silid nasa screen, ang mga karaniwang dashboard, project timelines, financial metrics, environmental readings, internal logs. Lahat ay maayos. Lahat ay nasa ayos. Ngunit isa lang ang pinagtuunan ni Alvaro ng pansin, ang mga tala ng inventaryo. Binuksan niya muli ang mga alertong naging simula ng lahat. 3 entry, naka-flag sa loob ng 21 araw. Lahat may tag na discrepancy, mga maliliit na bagay na hindi ma-account sa pagkain o medical supplies. Ngayon, dahan-dahan niyang binalikan ito, hindi lang para sa pattern, kundi para sa konteksto. Noon, malinaw ang koneksyon. Pangalan ni Morena, tugma sa bawat insidente, ngunit ngayon naiba na ang paningin, na bago na ang puso. Mas malalim ang tingin, binuksan niya ang mga time-stamped scans mula sa storage system. Ayon sa protocol, inaasahang maglog ng expired o spoiled items ang kitchen staff linggo-linggo ginagawa ng ilan. Ang iba, nilalaktawan lang. At may napansin siyang bago. Sa bawat petsang naka-flag, ang sous chef ay naglag ng menu substitution. Sa ilalim noon, may mga item na nilabel na discarded, pero hindi talaga na-scan out. Ibig sabihin, ang system ay inakalang andun pa ang mga ito kahit dapat ay naitapon na. Nag-cross-reference siya gamit ang system override at nagpatakbo ng mas malalim na audit. Sa 10 pagkaing na flag na nawawala, 7 ay nalog sa parehong araw na malapit nang mag-expire o bahagyang sira, walang follow-through. Ang natitirang 3, nakatag na non-conforming, hindi akma sa opisyal na menu dahil sa punit ang packaging o hindi magandang hitsura, technical na basura. Pero hindi tinanggal sa system. Lumipat siya sa medical inventory. Ganon din ang pattern. Isang bote ng antiseptic ay 48 oras na lampas sa expiration. Isang antihistamine ay may basag na takip. Isang nutritional shake ay may UP ang karton. Lahat naka-schedule for replacement. Wala ni isa ang na-scan out. Ang system ay nagsabing nawawala. Pero ang totoo, hindi pinansin. Nakalimutan, binaliwala. At nakita ni Morena ang mga hindi nakita ng iba. Nakita niya ang halaga sa mga bagay na tinatapon na. Nakita niya ang pangangailangan. Hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya humingi ng pahintulot, gumawa lang siya. Tahimik, maayos, inaabot ang kung anong kaya pang gamitin sa mga taong nangangailangan. Umupo si Alvaro sa kanyang upuan. Ang liwanag ng mga monitor ay nagpapalambot sa mga anino sa kanyang mukha. Pinisil niya ang tulay ng kanyang ilong. Pinikit ang mga mata. Walang nakawan, walang panlilinlang, walang pagtataksil. Mayroon lamang isang maliit, hindi nakikitang kabutihan, isang pagpapanumbalik, isang malasakit, at pinagdudahan niya yon kahit saglit lang. Pinapasok niya ang hinala. Hindi dahil sa ginawa ni Morena, kundi dahil hindi niya siya lubusang nakita, hindi niya siya sapat na naintindihan upang agad na malaman ang totoo. Binuksan niya ang kanyang personal file. Pangalan, Morena Perez. Kaunti lang ang impormasyon.
Basic lang, petsa ng pagsisimula, tala ng sweldo, walang emergency contact, performance reviews, perpekto, walang reklamo, walang kailangang itama. Pinindot niya ang notes section. Wala, blanco, walang tala, walang papuri. Wala ni isang record ng mga dekadang serbisyo, taon ng pag-aalaga o ang napakaraming paraan kung paanong inalalayan siya ni Morena sa buong buhay niya nang hindi humihingi ng kapalit. 27 taon. Ganon katagal na bahagi ng buhay ni Alvaro si Morena, bahagi ng kanyang tahanan, halos 3 dekada ng presensya, walang insidente, walang reklamo at higit sa lahat, walang pagkilala, walang papuri, walang pasasalamat, wala man lang isang linya sa file na sinusubaybayan ang lahat ng detalye sa kanyang mundo. Yumuko si Alvaro sa kanyang upuan, nakaalalay ang mga daliri sa keyboard. Unti-unti siyang nag-type sa system log, discrepancy resolved, no further action required. Cause, human error, mine. Pindot save, isinara ang file, isinara ang buong system, at sa loob ng ilang saglit na upo lang siya tahimik na nakapalibot sa kanya ang katahimikan. Naisip niya ang maligamgam na tubig na inabot ni Alfredo, ang magkaibang pares ng medyas, kung paanong si Morena ay nag-alok sa kanya ng pagkain, hindi dahil sa tungkulin, kundi natural. Parang wala lang sa kanya ang pagbukas ng pintuan at ang pagtanggap, na para bang ang pag-welcome sa kapwa ay hindi sakripisyo, kundi talagang ginagawa ng mga taong may malasakit. Naalala niya ang lumang larawan na naka-frame, ang batang siya katabi ng mga litrato ng pamilya ni Morena. Ang mga medical papers na maingat na nakapatong sa mesa. Ang sertipikong pang-nursing mula sa karerang napaiksi, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil lang may isang taong nagsabing ayaw nilang hawakan ng babae ang kanilang anak. Inilaan ni Alvaro ang kanyang buhay sa pagbuo ng mga sistema, pagpapaayos ng operasyon, pag-aalis ng sagabal, paghahanap ng perpeksyon. Naniniwala siya sa ayos, lohika at datos, mas nagtitiwala siya sa mga sistema kaysa sa mga tao. Pero ngayong gabi, hindi sistema ang nagpabagsak sa kanya. Isang bagay na mas simple, isang kabiguang makakita, magtanong, umintindi. Pansinin ang mga taong tahimik na bumubuhat sa kanyang mundo. At naitanong niya sa sarili, ilang tao na kaya ang dumaan sa buhay niya na hindi niya lubusang napansin. Hindi dahil di sila nakikita, kundi dahil hindi niya kailanman sinubukang pakinggan ang katahimikan nila. Tumayo si Alvaro at lumabas sa pasilyo. Gaya ng dati, ang bahay ay kusang nagliwanag habang siya'y naglalakad. Ngunit may pagbabago. Hindi malamig dahil sa temperatura, kundi dahil iba na siya. Huminto siya sa harap ng kusina, bumalik at binuksan ang pantry. Lahat ay perpekto, naka-label, nakaayos, puno, at gayon paman walang saysay. Pinatay niya ang ilaw, isinara ang pinto, at nagpunta sa kanyang kwarto. Hindi dahil siya'y pagod, kundi dahil hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Bukas, naisip niya, siguro bukas malalaman ko na. 3 araw ang lumipas bago siya bumalik. Hindi iyon pag-iwas, hindi rin hiya, kundi kawalan ng kasiguruhan. Hindi niya alam kung ano ang maaaring dalhin na may saysay, kung anong salita ang sapat, parang maliit ang anumang paghingi ng tawad. Ang sobra na may tila pag-angkin ng hindi kanya. Ngunit sa 3 gabi, pagkatapos lumubog ang araw sa likod ng lungsod, muli na naman siyang nakatayo sa labas ng makitid na pintuang may nakasulat na 2 B. Nakataas ang kamay bago pa siya makapagduda. Ngayon, agad bumukas ang pinto. Si Morena ang sumalubong sa kanya, nakasweater at maong, simpleng bihis. Basa pa ang kanyang mga kamay, marahil katatapos lang maghugas ng pinggan. Tumigil siya ng ilang segundo pagkakita kay Alvaro, hindi maipinta ang mukha. Pero agad din siyang tumabi, walang salita, at pinapasok siya.
Tinanggap ni Alvaro ang kilos na yon bilang pahintulot. Tahimik ang loob ng apartment. Si Alfredo ay nakabalot sa kumot sa sofa, namumutla at may kinang ng pawis sa noo. May humidifier na tuloy-tuloy ang singaw sa sulok. Mahinang shhh ang tanging tunog sa paligid. Itinuro ni Morena ang armchair sa tapat ng bata, saka pumasok sa kusina. Ilang saglit, bumalik siya dala ang isang mainit na tasa ng tsaa. Inabot ito kay Alvaro. Walang salita. Umupo siya sa mesa, nakatingin lamang kay Alfredo. Mahinang nagsalita si Alvaro. Gaano na siya katagal may sakit? 3 araw, sagot ni Morena. Mild lang, lagnat, hingal, ubo sa gabi. Hindi siya nagmamadali, kalma lang. Ganon din nung nakaraang taglamig, pediatric asthma, pa-wave-wave yan. Tumango si Alvaro. Nadadala na ba siya sa doktor? Tiningnan siya ni Morena direkta. Malapit na. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tumingin-tingin siya sa paligid. Mas pamilyar na ngayon. Naroon pa rin ang mga medical forms sa tabi ng sofa. Ang nursing certificate ay bahagyang tabingi pa rin sa may banyo. May bagong botelya ng gamot sa counter, kalahati na ang laman, basa na ang label. Tahimik na sinabi ni Alvaro, sinaliksik ko na ang lahat, yung logs, alerts, inventory. Huminto sandali. Hindi ikaw ang dahilan, yung sistema, o siguro ako na masyadong nagtitiwala sa system nang hindi nagtatanong. Hindi kumibo si Morena. Kinuha lang ang tuwalya, pinunasan ng pawis sa noo ni Alfredo at mas maayos na itinakip ang kumot. Huminga ng malalim si Alvaro. Mas karapat-dapat ka sa ganito, mahinang sabi niya. Mas maayos na lugar, mas malaking espasyo, hindi mo kailangang... Muli siyang tiningnan ni Morena, kalma, matatag. Nagkaroon ako ng mas magandang lugar, sagot niya. 2 kwadradong sa ground floor, magandang paaralan sa tabi. Huminto, hindi para sa drama, kundi upang alalahanin ang detalye. Bago magkasakit ang anak kong babae, ibinenta namin yung bahay para sa gamutan. Lahat ng natira napunta sa utang medikal. Tapos, namatay siya. Tapos si Alfredo naman ang nagkasakit. At noong mawalan ng pondo ang youth center, dinala ko na rito ang mga bata tuwing gabi. Walang pag-iba ng tono. Hindi siya humihingi ng awa. Katotohanan lang. Kayang-kaya mong maghanap ng mas komportabling bahay, sabi ni Alvaro. Maingat ang tono. Sapat ang sweldo ko para sa kailangan, sagot ni Morena. Upa, pagkain, gamot. Walang hinanakit, walang paghingi ng tawad, tanging realidad. Hindi sapat ang pera para sa kapanatagan, Hinoong Flores. Mahina ngunit matatag na sabi ni Morena. Sa panahon ngayon, mas mahal pa roon ng katahimikan ng isip. Yumuko si Alvaro. Kung gayon, hayaan mo akong tumulong. Tumango si Morena, itinuro ang tasa ng tsaa na hawak niya. Tumulong ka na? Sagot niya. Bumalik ka. Marahang inilapag ni Alvaro ang tasa sa mesa. Pwede pa akong gumawa ng higit pa, sabi niya, may tiyak na tinig. Gusto ko. Lumambot ang ekspresyon ni Morena, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alvaro, ni minsan ay hindi ako nagtanim ng hinanakit sa mga taon na lumipas sa pagitan natin. Bata ka pa nung una kitang makilala. At sa pagdaan ng panahon, nakita kitang lumaki bilang isang lalaki. Isang taong may bigat ng mundong hindi ko kayang sukatin. Binuo mo ang buhay mo, ang imperyo mo. Hindi ko kailanman inasahang maging bahagi niyon. Huminto siya saglit, tiningnan siya ng buong tapang. Ang lugar ko ay ang panatilihing matatag ang paligid habang ikaw ay sumusulong. At iyon ang ginawa ko. Iyon ang ipinagmamalaki kong gawin. Minahal kita na parang anak, pero hindi ko kailanman inisip na ako ang naging ina mo. Alam ko ang pwesto ko, at hindi ko kailanman sinisi ka sa iyong distansya. Mas lalong lumambot ang boses niya. Ang tanging pag-asa ko lang noon ay kung kailan ka muling bumalik, alam mong bukas ang pinto. Namumuo sa lalamunan ni Alvaro ang emosyon. Kung gayon, hayaan mong ako'y manatili sa pintuang iyon ngayon, hindi para ayusin ang nakaraan, kundi para narito lang, bilang ako. Tumango si Morena. Malaking bagay yon, sagot niya. Mas malaki kaysa sa inaakala mo.
Gumalaw si Alfredo sa sofa, umungol sa panaginip. Lumapit si Morena, ibinulong ang ilang salitang nakapapawi, saka dumiretso sa kabinet at kinuha ang isang maliit na nebulizer. Maingat niyang kinabit ito, ipinatong ang mask sa ilong at bibig ng apo at binuksan ang makina. Umalingaw-ngaw ang marahang ugong sa silid. Tahimik na pinanood ni Alvaro. May gumalaw sa kaibuturan niya, nakabasa na siya ng daan-daang medical charts. Napirmahan na niya ang malalaking pagkalugi, nanguna sa krisis para sa $1,000,000 na proyekto. Pero ngayon lang niya naranasan ng tumahimik at manood ng isang taong nag-aalaga. Tahimik, totoo, walang hinihingi kapalit. Gusto kong dalhin siya sa doktor ko, bigla niyang sabi. Ngayong gabi, hindi maganda ang paghinga niya. Nag-alinlangan si Morena, nakatingin sa bata. Hindi namin kaya iyon. Hindi mo na kailangang isipin yan, maring sagot ni Alvaro. Hindi na ganun ang usapan. Para sa amin ganun pa rin, sagot ni Morena. Mahina, ngunit mariin. Hindi na, sagot ni Alvaro. Ngayon ay may katiyakan. Nagkatinginan sila, tumahimik ang paligid at sa wakas tumayo si Morena. Kukunin ko ang sapatos niya. Amoy antiseptic at bagong pintura ang lobby ng ospital. Naglalakad-lakad si Alvaro habang si Morena ay nakaupo sa tabi ni Alfredo, nakabalot sa kumot, nanlalabo ang mga mata, hindi pantay ang hininga. Maingat na hinahaplos ni Morena ang buhok ng bata, walang imik. Pagkalipas ng 20 minuto, tinawag ng nurse ang pangalan nila. Sumama si Alvaro. Hindi siya nagpaiwan. Nakatayo siya sa tabi ng doktor, sumasagot sa mga tanong, pinupuna ng mga kakulangan kung saan nag-alinlangan si Morena. Sinundan niya bawat galaw, bawat test, bawat resulta, bawat detalye na patatag si Alfredo. Na-injeksyonan ng steroid, binigyan ng bagong inhaler at inobserbahan sa loob ng 2 araw. Walang alinlangan si Alvaro sa pagpirma ng bawat form. Sa hallway ng ospital, lumapit si Morena. Mahigpit ang tindig, pero kalmado ang tinig. Ginawa mo lahat to nang hindi ka nagtatanong, sabi niya. Alam ko, tugon niya. Sinabi ko na sa'yo, hindi kami kawanggawa. Hindi nga kayo, sagot ni Alvaro, pero may utang ako. Sa'yo, sa lahat ng hindi ko nakita noon. Pinagmasdan ni Morena ang mukha niya, tumatangging umasa, pero gustong maniwala. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi lang gamot ang kailangan niya, sabi niya, pag-asa ang mas mahalaga. Ako rin, sagot ni Alvaro, at kahit hindi mo sinadya, binigay mo sa akin yan. Tumango si Morena, mabagal. Kung ganon, huwag kang mawawala kapag naging mahirap na. Hindi ako mawawala. Gabing iyon, hindi umuwi si Alvaro. Hindi niya tinawagan ng kanyang assistant. Hindi niya sinagot ang dos-dosenang mensahe mula sa mga board members at investors. Nanatili lang siya, nakaupo sa hallway, nakikinig sa mahinang beep ng monitor sa loob ng silid ni Alfredo. Nag-iisip. Tungkol sa lahat ng hindi niya napansin, tungkol sa mga bagay na maaari pa niyang baguhin. Dumating si Morena, may dalang kumot, tiklop, tahimik, walang sermon, alaga lang. Isinampay niya ito sa balikat ni Alvaro. Pumikit si Alvaro, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, ligtas na siyang magpahinga. Kinabukasan, bago magtanghali, buong bilis na pumasok si Rita sa opisina ni Alvaro, hindi man lang kumatok. Bitbit niya ang kanyang karaniwang tikas, heels na kumaklak sa marmol, suot ang sunglasses na nakaangat sa buhok, beige na folder sa ilalim ng kanyang braso, maingat niyang isinara ang pinto bago nagsalita. 2 strategic meeting ang hindi mo dinaluhan ngayong linggo, sabi niya diretsyo. Tumingin si Alvaro mula sa kanyang screen, isang beses lang kumurap. I-reschedule ko sila, walang paliwanag. Hindi ko akalaing kailangan pa na pabuntong hininga si Rita, yung klaseng buntong hininga para sa mga kaguluhang kailangan niyang ayusin. Lumapit siya sa desk, marahang inilapag ang folder, parang ebidensyang ipipresenta sa korte. Maraming tanong, anya, mga investor, mga partner,
Napapansin ang pagkawala mo, nagtatanong sila. Hindi gumalaw si Alvaro. Gusto nilang malaman, dugtong ni Rita, kung ikaw pa ba ang namumuno sa kumpanyang ito o kung tuluyan ka ng lumayo. Dahan-dahang isinara ni Alvaro ang laptop, hindi man lang tinignan ang folder. Hindi ako lumalayo, aniya. Pinipili ko lang kung saan ako dapat naroroon. Tumaas ang kilay ni Rita, matulis. At saan nga ba yon? Walang pag-aalinlangan. Sa ospital, sagot ni Alvaro. Kasama ang isang batang may sakit. Alfredo ang pangalan niya, apo ng babaeng nag-alalay sa buhay ko sa loob ng 27 taon. Tiningnan niya si Rita sa mata at hindi ko na siya balewalain muli. Alfredo ang pangalan niya, mahinang pagwawasto ni Alvaro, at hindi lang siya tagalinis. Nakatawid ang mga braso ni Rita, matalas pa rin ang tindig. Hindi ako narito para kwestiyonin ang malasakit mo, Alvaro, aniya. Narito ako dahil pareho nating itinayo ang bagay na ito. Tunay, makapangyarihan, at ngayon nilalagay mo sa alanganin ang lahat ng iyon dahil hinahayaan mong ang emosyon ang magdikta ng desisyon mo. Dahan-dahang tumayo si Alvaro, hindi para makipagbanggaan, kundi para magtagpo sila sa parehong antas. Ano sa tingin mo ang itinayo natin, Rita? Katatagan, kapangyarihan, reputasyon, imahe? Oo, sagot niya di matinag. At sa mundong ginagalawan natin, ang imahe ang lahat. Lumakad si Alvaro paikot ng mesa at sumandal dito, nakatawid ang mga braso. Kung ganon, hayaan mong sabihin ko ang nakita ko ngayong linggo. Nakita ko ang isang batang halos hindi makahinga habang ang kanyang lola, na halos 30 taon nang tahimik na humahawak sa buhay ko, ay nakaupo sa waiting room, nagkukunwaring hindi natatakot. Nakita ko ang mga medical na form na hindi niya kayang pirmahan. Nakita ko ang isang babaeng ginugugol ang lahat para iligtas ang mundo ng isang bata gamit lang ang kutsarang plastik at tuwalya na pinainit sa microwave. At nakita ko ang isang sistema, ang sistema ko mismo, na hindi man lang siya kinilala. Hindi dahil wala siyang halaga, kundi dahil hindi ko kailanman naisip na tingnan siya. Lumambot ang ekspresyon ni Rita, ngunit hindi pa rin siya umurong. At paano makakatulong yan sa board o sa foundation? Ang pangalan mo ay isang brand, Alvaro. Huminga siya ng malalim. Makakatulong itong gawing karapat-dapat ako sa pangalang iyon. Tumahimik ang silid, parang hiningang matagal na pinigil. Tumingin si Rita sa bintana, mahigpit ang panga. Alam mo kung gaano kahirap ang dinaanan natin? Lahat ng desisyong kinailangan nating gawin, lahat ng anyo nating pinanatili, at ngayon, ililipat mo lahat ng iyon sa isang community center na may pinturang signage lang? Hindi, sagot ni Alvaro. Pumipili lang akong suportahan ng isang lugar na kahit walang signage, kahit walang impluensya, may mga taong nagsisikap sa kabila ng kakulangan at walang sino mang nakikinig. Lumapit si Rita. Kung ito ay dahil sa guilt, hindi yan magtatagal. Nawawala ang guilt. Hindi ito guilt, kalmadong sagot ni Alvaro. Ito ay pasasalamat at linaw. Ngayon ko lang nakitang napakaliit ko sa mundong akala ko'y hawak ko. Napuruhan si Rita. So ano ngayon? Magiging mentor ka? Tagapagligtas? Umiling si Alvaro. Hindi, sinusubukan ko lang maging mabuti. At pakiramdam ko, iyon na ang pinakamahusay na simula na nagawa ko sa maraming taon. Tumingin si Rita sa folder na dala niya. Saglit siyang tumigil, saka nagsabing, may tanong ang board. Kapag patuloy kang nagpapadala ng pondo sa labas ng aprobadong mga framework, maaaring bumoto silang alisin ang autoridad mo. Hayaan mong bumoto sila. Sinuri siya ni Rita, lumambot ang tinig. Dati, ikaw ang unang tumatawag kapag may mahirap na bagay. Hindi mahirap to, sagot ni Alvaro. Malinaw ito. Gusto kong isama sa mundong ginagalawan ko ang mga tulad ni Morena at Alfredo. Hindi lang sila i-manage. Ibubukas sana ni Rita ang bibig, pero tumigil. Wala na siyang masabi, maliban sa isang tahimik na katotohanan.
Dati tinitingnan mo ang lahat bilang bahagi ng sistema, aniya. Ngayon, parang hinahabol mo lang ang anino. Hindi, sagot ni Alvaro. Habol ko ang totoo. Inabot ni Rita ang folder pero iniwan na lang ito sa mesa. Sana alam mo ang ginagawa mo. Ngayon lang talaga. Tahimik na sumara ang pinto sa kanyang pag-alis. Mabigat ang silid sa loob ng ilang segundo. Pero pagkatapos, parang gumaan. Itinabi ni Alvaro ang folder, binuksan ang bagong dokumento sa computer at nagsimulang mag-draft ng isang personal funding plan. Isa na hindi kailangan ng approval, isa na walang pakialam sa imahe, isa na tanging sa mga tao nakikinig, hindi sa credit kundi sa pangangailangan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, alam niya kung ano ang pinaninindigan niya. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Alfredo ang mga mata. Lumulusot ang malamlam na liwanag mula sa kalahating bukas na bintana ng ospital. Pinapahiran ng kulay abo ang sahig. Naroon si Alvaro, nakaupo sa sulok, may bukas na libro sa kandungan, ang cellphone nakatihaya sa mesa. Halos hindi siya gumalaw buong gabi. Nung pumasok ang mga nurse para mag-check ng 2:00 ng umaga at 4:00 ng umaga, hindi siya nagsalita. Tahimik lang siya, naroroon. Kumurap si Alfredo, sa kamarahang tinanggal ang oxygen mask. Dito ka natulog? Tumingin si Alvaro mula sa librong hindi niya binabasa. Oh, sa upuang yan, tumango siya. Hindi kasing sama ng hitsura niya. Ngumiti si Alfredo, tabingi pero totoo. Hindi ka magaling matulog, ano? Hindi talaga, aminado si Alvaro. Pero natututo ako. Gumalaw si Alfredo sa ilalim ng kumot. Dinala mo ba yung libro tungkol sa kalawakan? Inabot ni Alvaro ang bag at kinuha ang 3. Isa tungkol sa solar system, isa tungkol sa astronauts, at isa na may magagarang larawan ng black holes at mga bituin. Inilatag niya ito na parang salamangkero. Pumili ka! Pinili ni Alfredo ang may larawan ng black holes at binuksan ito na parang baka maglaho. Lumapit si Alvaro at nagsimulang magbasa. Mababa at mahinahon ang boses. Makaraan ang 15 minuto, lumitaw si Morena sa pinto. Tahimik lang siyang nanood, suot pa ang coat, may dalang paper bag ng pagkain na nakasabit sa pulso. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang ang bag sa may bintana at naupo sa dulo ng silid. Hinayaan ang mga salita na punuin ang katahimikan. Kalaunan muling nakatulog si Alfredo, ang libro nakapatong sa dibdib. Mas maayos na siya, mahinang sabi ni Alvaro. Tumango si Morena. Alam ko na ang mga palatandaan. Lumapit si Alvaro, iniabot ang tasa ng kape. Tinanggap niya ito ng tahimik. Naupo silang dalawa, tahimik na pinapanood si Alfredo na humihinga. Tinanong niya ako kung babalik ako sa susunod na weekend, ani Alvaro. Tumingin si Morena sa kanya pagkatapos kay Alfredo. At anong sinabi mo? Sinabi kong itabi niya ako ng upuan. May bahagyang ngiti sa labi ni Morena, maliit pero tunay. Gusto ka niya, sabi niya, at yon ay may ibig sabihin. Nakikita niya ako, sagot ni Alvaro, at yon ang may pinakamalaking ibig sabihin. 2 araw ang lumipas. Nang ma-discharge si Alfredo, si Alvaro ang naghatid pa uwi. Hindi tumutol si Morena. Naupo siya sa likod ng kotse, hawak ang balikat ng apo habang binabagtas nila ang lungsod. Walang masyadong usapan, pero ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Pagdating nila sa apartment, tumulong si Alvaro sa pag-akyat ng gamit. Sa landing, tumingin si Alfredo pataas. Babalik ka ba bukas? Saglit na tumigil si Alvaro, inayos ang bag sa balikat. Darating ako bago ka matapos sa almusal. Ngumiti si Alfredo at binuksan ang pinto. Pagsapit ng Sabado, naroon muli si Alvaro sa community center. Ngayon, hindi na siya naghintay ng paanyaya. Dumating na lang siya, pinagulungang manggas, nagsimulang mag-ayos ng mga upuan. Matao ang lugar, may mga volunteer, magulang at mga bata, buhay ang paligid.
Naroon na si Morena, nag-aayos ng mga baso sa tabi ng cooler. Nagtaas siya ng kilay. Pagkakita sa kanya, nagulat. Pero hindi nagulat. Bumalik ka. Sabi ko, babalik ako. Oo, sagot niya, iniaabot ang stack ng napkin. Pero maraming tao ang nagsasabi ng ganyan kapag ramdam nilang kailangan sila. Hindi sumagot si Alvaro. Nagsimula lang siyang mag-ayos ng mga baso. Makalipas ang 10 minuto, isang batang babae ang kumalabit sa manggas niya. Ikaw ba yung lalaki na may mga libro? Lumuhod si Alvaro sa kanyang level. Maaring ako nga, anong gusto mong basahin? Tumingala ang bata, mga dragon, pero yung mababait lang. Ngumiti si Alvaro. Tingnan natin ang magagawa natin. At sa pagkakataong ito, totoo na ang kanyang sinabi. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang tawagin ng mga bata si Alvaro na Uncle O, isang palayaw na nagsimula bilang bulong, ngunit naging hiyawan nang siya'y pumayag na magbasa ng kwento. Hindi siya nainis. Sa katunayan, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumawa siya, tunay, hindi formal, hindi dahil kailangang tumawa. Isa sa mga bata ang nag-abot sa kanya ng crayon drawing. Isang lalaking may suot na suit jacket at malaking ngiti. Pinalilibutan ng mga batang may hawak na libro. Sa itaas, nakasulat sa makukulay na letra, Uncle O and the Super Readers. Maingat niyang tinupi ang guhit at isinilid sa bulsa ng coat niya. Nanatili iyon doon buong araw. Habang papalubog ang araw at nagsiuwian na ang mga bata kasama ng kanilang magulang at tagapag-alaga, si Morena ay nakatayo sa pinto, hawak ang clipboard, tahimik na nagche-check ng pangalan, nagbibigay ng paalala tungkol sa takdang aralin at masustansyang merienda. Si Alvaro naman ay nasa kabilang panig ng silid, nakasandal sa pader, tahimik na pinapanood siya. May kung anong kakaiba kay Morena ngayon, matatag pa rin, mahinahon, ngunit mas magaang na hindi sa tungkulin kundi sa damdamin. Nang makaalis na ang huling bata, lumapit si Morena at iniabot sa kanya ang isang boteng tubig. Mas kinaya mo ang sugar rush kaysa sa inaasahan ko, biro niya. Nakapag-manage na ako ng hostile takeovers, sagot ni Alvaro na may ngiti. Mas mahirap ito. Tumawa si Morena, hindi malakas pero sapat para sabihing tama nga siya, sandaling katahimikan. Sabay silang uminom ng tubig, nakatingin sa chalkboard kung saan may nakasulat na isang salitang kulay rosas, hope, pag-asa. Salamat sa pananatili, bulong ni Morena. Tumango si Alvaro, hindi ko alam kung gaano ko pala ito kailangan. Pag-alis niya, sinamahan siya ni Alfredo sa labas. Umupo sila sa harap ng hagdan, magkatabing balikat, pinapanood ang tahimik na kalsada. Sa tingin mo talagang kayang magbago ng tao? Tanong ni Alfredo, halos pabulong. Naisip ni Alvaro ang mga boardroom, mga ospital, mga katahimikan at mga pangalawang pagkakataon. Kaya, sagot niya, pero kailangan muna silang makita ng isang tao ng malinaw para maniwala. Tumingin si Alfredo sa kanya at bumulong ng simpleng katotohanan. Nakikita kita. Hindi sumagot si Alvaro. Ngumiti lang siya. Walang maskara, walang titulo. Isang lalaki lang. Katabi ng batang may dahilan para hindi magtiwala. At pinili pa ring magtiwala. Simula ito at alam ni Alvaro wala siyang ibang dapat kalagyan kundi ito. Pagdating ng susunod na linggo, bumalik si Alvaro sa community center bandang tanghali. Walang kurbata, walang driver, walang planong magtago sa likod ng anino. Tumawag siya bago dumating, hindi para magpahayag, kundi upang humingi ng oras. Gusto niyang makipagkita sa mga volunteer na nagpapatakbo ng lugar. Nagtipon sila sa isang silid sa likod, nakaupo sa paligid ng folding chairs. Karamihan ay may hawak na clipboard. Ilang mukha ang may bantay, galing sa mga pangakong napako at tiwalang nasira. Nanatiling nakatayo si Alvaro, hindi para mamuno, kundi upang ipakitang wala siyang tinatago. Walang mesa, walang distansya, walang suite.
Salamat sa oras ninyo, panimula niya. Alam kong mas marami pa kayong dapat gawin kaysa makinig sa isang lalaking naka-dress shoes na magsasalita tungkol sa komunidad. Kaya maikli lang ako. Tumigil siya sa kasinabi, ilang linggo pa lang akong narito, hindi sapat para maunawaan ng lahat. Pero sapat para malaman ng mga hindi ko nakita noon. Ang ginagawa niyo rito, may saysay malalim. Binibigyan niyo ng espasyo ang mga taong nililimot ng mundo at hindi ko gustong pamunuan yan, gusto ko lang suportahan sa pamamagitan ng paglayo sa daan at pagbibigay ng kailangan niyo para magpatuloy. Ipinresinta niya ang plano, tiyak na pondo kada buwan, walang branding, walang PR, walang tali, tanging suporta para sa inyo at sa inyo lang. May isang babaeng nagtaas ng kamay, isang volunteer na nasa edad kwenta, may clipboard na puno ng pangalan ng estudyante. At ano ang gusto mong kapalit? Ngumiti si Alvaro, tapat at tahimik. Ayokong maging estranghero na lang ulit. Tumahimik ang silid. May tumango. Isa pa, dahan-dahan sumibol ang tiwala, hindi sa hiyawan, kundi sa sama-samang paghinga ng pag-asa. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Morena. Alam mong isinuko mo ang lahat ng kontrol, di ba? Biro niya sabay taas ng kilay. Siguro, hindi ko naman talaga kailangan. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ni Alvaro si Morena sa opisina ng Community Foundation na namamahala sa grant programs ng lugar. Hawak niya ang pinto habang pumapasok sila sa simpleng boardroom, bilog na mesa, tumpok ng folder at isang pitsel ng tubig. Tumigil si Morena, hindi dahil sa muebles, kundi sa bigat ng kahulugan. Bakit ako nandito? Tanong niya, pantay ang tinig. Dahil ito na ang sayo, sagot ni Alvaro. Hindi lang ang kusina o ang mga libro, kundi ang budget, ang direksyon, ang boses. Tumingin siya sa bakanting silya sa harapan niya. Hindi pa ako nakaupo sa mesa na ganito. Matagal ka nang namumuno kahit wala niyan, sagot ni Alvaro. Ngayon, may pangalan mo na ito. Tinitigan siya ni Morena, hinahanap kung may duda, awa o lihim na layunin. Wala siyang nakita. Sigurado ka? Buong buo. Tumango si Morena, umupo at sapat na yon. Sa center si Alfredo ay mas masigla na. May kulay na ang pisngi, matatag ang hakbang. Tinulungan niya ang mas batang bata sa mga puzzle, tinuro ang mga librong nabasa na niya at ipinaliwanag ang mga salita ng may kumpiyansa, hindi aral, kundi totoo. Isang umaga may batang babae na kumalabit sa manggas ni Alvaro. Ikaw ba ang tatay ni Alfredo? Tanong nito, malalaking mata. Lumuhod si Alvaro sa tabi niya. Hindi, sagot niya nakangiti. Masuwerte lang akong kaibigan niya ako. Tumango ang bata na para bang iyon ay sapat na paliwanag. Nang weekend, ginanap ng community center ang kanilang unang open house sa ilalim ng bagong programa. Si Morena at ang team niya ang nagplano ng lahat. May ilang talumpati, may handaang sama-sama, isang mesa ng librong maaaring kunin ng sinuman. Walang kamera, walang press, walang tarp, tao lang. Presensya lang at pag-asa hindi na isinulat sa chalkboard kundi isinasa buhay. Walang entablado, walang spotlight, mga tao lang. Mga tao, pagkain at mga kwento. Nang humakbang si Morena papunta sa mikropono noong hapon na iyon, bumalot ang katahimikan sa silid, hindi sa pilitan kundi puno ng pag-asang makinig. Nakatayo siya ng tuwid sa isang payak na bestida, may kardigan na maluwag sa balikat. Walang makeup, walang palamuti. Siya lang, totoo, buo at hindi pinalamutian. Tiningnan niya ang mga tao isa-isa bago nagsimula. Hindi kami nagsimula sa mga plano o spreadsheet, anya. Nagsimula kami dahil may mga batang kailangang magkaroon ng lugar kung saan sila pwedeng basta maging sila. Tumawa, magpahinga, makaramdam ng ligtas. Tumigil siya saglit, hinayaan ang katahimikan. Pagkatapos, nagdagdag kami ng libro, saka pagkain, saka gamot. Pero wala ring saysay ang lahat ng yon kung hindi mararamdaman ng bata na may nakapansin sa kanya. Doon nagsisimula ang komunidad, hindi sa mga programa, kundi sa pagkapansin na tunay tayong naroroon.
Sa likuran ng silid, nakikinig si Alvaro. Nakatawid ang mga braso, hindi para depensahan ang sarili, kundi upang hawakan ang pagbabago sa loob niya. Wala siyang ginawa, wala siyang pinakita, wala nang kamera, pero may nabitawang bigat sa kanya sa bawat salitang binigkas ni Morena. Nang matapos ang pagtitipon, naitupi na ang mga silya, naligpit na ang mga plato, naiwan si Alvaro upang tumulong. Iniabot ni Morena ang isang bag na puno ng natirang tinapay. Nagustuhan nila ang ginawa mo ngayon, sabi niya. Hindi ito tungkol sa akin, tugon ni Alvaro. Tumango siya. Eksakto! Lumabas sila sa huling hininga ng hapon. Tahimik ang kalsada. Ang mga tawanan at musika ay napalitan ng kalmadong katahimikan. Tumingin si Morena sa bakanting palaruan sa kalumingon kay Alvaro. Hindi mo binago ang mundo ngayon. Tahimik siyang tumingin sa malayo. Hindi, sagot niya, pero tinulungan kong mangarap sa loob nito. Hindi siya ngumiti, ngunit bahagyang dumikit ang kamay niya sa siko ni Alvaro. Diyan nagsisimula, at sa katahimikan sa ilalim ng langit na mula sa ginto ay nagiging abuhin, wala nang kailangang sabihin pa. Dumating ang email isang Miyerkules, nakatago sa pagitan ng paalala sa reseta ni Alfredo at forwarded na paanyaya para sa book drive. Halos i-delete na ito ni Morena, akala niya spam o kung hindi man isang group mail na di niya alam kung paano siya napasama. Ngunit huminto siya nang mabasa ang subject line, Invitation to Speak, Community Voices in Education Conference. Binuksan niya ito, binasang muli, mabagal bawat salita. Inaanyayahan siya mismo na magsalita sa isang city-hosted conference. Kasama ng mga guro, non-profit leaders at youth advocates. Gusto nilang marinig ang tungkol sa programa sa pagbabasa, tungkol sa mga bata, tungkol sa kanyang kwento. Hindi agad siya sumagot, hindi rin kinabukasan. Noong Biyernes ng gabi, habang nasa labas siya ng center at pinapanood si Alfredo na naglalaro ng lumang soccer ball kasama ng dalawang bata, binanggit niya ito kay Alvaro. May natanggap akong kakaibang email, aniya, nakakross ang braso. Kakaibang masaya o kakaibang masama? Tanong ni Alvaro. Gusto daw nila akong magsalita sa isang conference tungkol sa edukasyon, komunidad, ewan ko. Hindi naman masama pakinggan. Baka akala nila iba akong tao, biro niya, kalahating totoo. Hindi agad sumagot si Alvaro. Pinanood muna ang mga bata, saka tumingin sa kanya. Kung may ganong silid, Morena, sa'yo yan. Hindi sila ang magtatakda kung saan ka nararapat. Ikaw yon. Napatawa siya ng bahagya, kabado, pero totoo. Hindi pa ako tumayo sa likod ng podium sa buong buhay ko. Nakikipag-usap lang ako sa mga batang nakaupo sa carpet o sa mga nanay sa kusina, hindi sa mga profesional na may ID at branded na damit. Ganun ka rin dapat magsalita, sabi ni Alvaro, dahil iyon ang dahilan kung bakit ka kailangan nila. Tahimik. Sa tingin mo, makikinig sila sa tulad ko? Kasi hindi pumikit si Alvaro. Nakinig ako. Gabi ring iyon, pinindot ni Morena ang reply at isinulat ang isang salita lang, yes. Sa mga sumunod na araw, tinulungan siya ni Alfredo mag-ensayo. Si Morena, nakaupo sa kusina, nagsusulat sa notepad habang binabasa ni Alfredo ang kanyang mga salita. Maingat, taos puso. Nang i-cross out ni Alfredo ang salitang ain't, hindi ito para itama siya, kundi para mas maunawaan siya. 2 beses niyang inulit ang speech, pero nanatili itong kanya. Totoo, payak, walang palamuti. Isang gabi tinanong siya ni Alfredo, ninenerbyos ka ba? Tumango siya. Matagal akong naging invisible, tumayo sa harap ng mga tao, parang sumisigaw sa simbahan. Ngumiti si Alfredo, kulang ang isang ngipin sa harap. Baka kailangan talagang marinig ka ng simbahan. Sa araw ng event, suot ni Morena ang isang malinis na cardigan at slacks. Pinakintab niyang kaya ang sapatos. Wala siyang hinayaang magsulat ng speech para sa kanya. Walang slideshow. Ayaw niya ng podium. Ayaw niya ng script. Nasa bag lang niya ang tiklop na papel.
Pagdating niya sa Civic Hall bandang 10:00, naroon na si Alvaro. 2 hilera mula sa likod. Hindi siya kumaway, hindi nagsalita, tiningnan lang siya mata sa mata na para bang sinasabi, wala kang kailangang patunayan. May 70 tao sa silid, mga principal, funders, youth workers. Karamihan may name tag, may titulo, may branded polo. Ang kanya, Miss Perez. Nang tawagin ang pangalan niya, tahimik siyang lumakad sa harap. Inunat ang papel, ngunit hindi siya tumingin dito. Magandang umaga. Hindi ako narito para magpa-impress. Nandito ako dahil may nagtanong sa wakas. Tumigil siya saglit. May ilang ballpen na huminto sa pagsusulat. Ang silid na tahimik na mula pa kanina, tila yumuko sa pakikinig. Wala akong degree sa edukasyon, panimula ni Morena. Hindi ako principal, hindi ako program director. Isa lang akong lola na nag-aalaga ng kanyang apo. At tuwing Sabado, umuupo ako sa isang lumang upuan habang binabasahan ako ng mga bata, hindi dahil sinanay ako para doon, kundi dahil kailangan nila ng isang taong may malasakit, isang taong dadalo at mananatili. Mababa pa rin ang boses niya, mahina, ngunit matatag. Ikinuwento niya si Alfredo, ang ibang bata. Kung paanong nagsimula ang lahat sa isang sirang estante, 3 kahon ng donasyong libro, at isang pasilyong tinatamaan lang ng liwanag mula sa isang bumbilya. Ikinuwento niya kung paanong nagbabasa sila sa sulok, kung paanong hinahati nila ang granola bars para walang batang maiiwang gutom o malungkot. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng data, hindi siya nagbanggit ng numero. Ikinuwento lang niya ang totoo. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang notes at nagsalita ng isang bagay na wala sa plano. Ilang taon na ang nakalipas, tumulong akong palakihin ang isang batang lalaki. Nawalan siya ng mga magulang sa murang edad. Lumaki sa isang bahay na masyadong tahimik at masyadong malaki. Ako ang nag-aayos ng baon niya, ang nagtutupi ng mga damit niya. Araw-araw kong nilalampasan ang mga tropeyo niya. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa buhay ko at hindi ko rin naman ito inasahan. Huminga siya matatag pero puno, pero nakita ko siyang lumaki. Minahal ko siya na parang anak kahit hindi niya ako nakita. At ngayon nakikita niya na ako. At dahil doon naniniwala ako sa isang bagay, pwede tayong magbago. Kung papayagan natin ang sarili nating magbago, walang crescendo, walang drama, tanging boses lang niya at ang katahimikang naiwan nito. Hindi mo kailangan ng titulo para mamuno, wika niya. Kailangan mo lang ng presensya at ang kahandaang magmalasakit. Bumaba siya mula sa entablado, walang standing ovation, walang hiyawan, ngunit may nangyaring mas malalim. Ang silid ay nanatiling tahimik na para bang may nasaksihang bihira at totoo. Saka lang nagsimula ang palakpakan, mabagal, sinsero, damang-dama. May ilang lumapit pagkatapos, hindi marami, pero sapat para maramdaman. Isang guro ang nagtanong kung paano makapagsimula ng katulad na programa. Isang NGO volunteer ang nag-alok ng karagdagang libro. Isang opisyal ng lungsod ang nag-abot ng calling card at nagtanong kung bukas siya sa pag-consult para sa school board initiative. Tinanggap ni Morena ang bawat card gamit ang 2 kamay. May mahinang ngiti, taus-puso pero hindi palabas. Sa labas, naghihintay si Alvaro sa tabi ng kalsada. Hindi mo man lang tiningnan ang notes mo. Puna niya may banayad na paghanga, bahagyang kumindat si Morena. Hindi kailangan. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Tumayo ka roon. Nag-isip siya sandali. Maingay, sagot niya. Pero yung magandang ingay, yung tumatago sa mga puwang na hindi kayang abutin ng katahimikan. Nang gabi ring iyon, magkatabi sina Morena at Alfredo sa beranda. Ang langit ay naging kulay lavender. Yung liwanag na parang niyayakap ang buong mundo. Iniabot ni Alfredo ang juice box, yung palaging pinalalamig para sa kanya. Tahimik lang sila ng matagal, hanggang sa tanungin ni Alfredo, "So, magsasalita ka na ulit?" Tumawa si Morena, hindi malakas pero totoo.
Siguro, sagot niya, pero hindi para sa palakpakan. Para saan? Tumingin siya sa kalangitan, saka sa katahimikang bumalot sa kalye. Dahil sa kung saan man sa labas ng lugar na to, anya, may isa pang babaeng tulad ko, nakaupo sa likod ng school hall, iniisip na wala siyang boses. Siguro, kapag narinig niya ang isang tulad niyang nagsasalita, maniniwala siyang may halaga siya at siguro, baka sakali, tatayo rin siya. Ipinatong ni Alfredo ang ulo sa kanyang balikat. Pinakinggan ka nila ngayon. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi, sagot niya, pinaalala ko lang sa kanila, edit na nandito pa rin kami. Hindi nagbago ang boardroom, parehong salamin, parehong malamig na bakal sa upuan, parehong pitsel ng tubig, maayos na nakaayos na parang tropeyo. Nakatayo si Alvaro sa dulo ng mesa. Nasa ibabaw ng mesa ang mga palad niya. Kalma ang tinig, diretso ang tingin. Hindi ito presentasyon, isa itong desisyon. Gusto kong i-restructure ang bahagi ng ating community investment portfolio, aniya. Hindi sa ilalim ng marketing, hindi para sa PR. Gusto kong magkaroon ito ng sariling board, sariling layunin. Hindi para sa imahe, kundi para sa totoong epekto. May isang director na tumagilid. Anong klaseng return ang pinag-uusapan natin? Tiwala, katatagan, buhay na nagbago. Isa pang tanong, sino ang magpapasya kung saan mapupunta ang pera? Mga taong nandoon mismo, sagot ni Alvaro. Mga guro, mga magulang, mga community leaders, kasama si Morena Perez. May mga bulungan, may gumalaw ng ballpen, may nagtataas ng kilay. Mula sa dulo, si Rita ay tahimik na nag-aayos ng notepad, hindi malamig, hindi rin palakpak, pero nakikinig. Nabaling ang atensyon mo mula sa core strategy nitong mga nakaraang buwan, puna ng isa. May mga nagtatanong kung permanente na ba ang pagbabagong ito. Dahan-dahang lumayo si Alvaro sa mesa. Sa screen sa likod niya, walang graph, walang quarterly report, at isang imahe lang. Si Alfredo nakaupo sa isang folding chair, binabasahan ng dalawang mas batang-bata. Sa likod, nakasulat sa chalk, Saturday Reading Circle. Ang kumpanya natin ay itinayo sa kakayahang lutasin ang mga problemang nilalampasan ng iba, ani Alvaro. Umunlad tayo dahil nakita natin ang pangangailangan. Pero sa pagdaan ng panahon, sinimulan na nating sukatin ang tagumpay gamit lang ang kita. Tumigil siya, tumingin sa kanila. Hindi na iyon sapat. May pagkakataon tayo, wika ni Alvaro, na mamuhunan sa mga bagay na may halaga bago pa ito maging krisis. Tumigil siya, saka idinagdag. Hindi ako umaalis sa kumpanya, mas lalo lang akong lumalalim dito. Tumahimik ang silid, yung uri ng katahimikang may bigat. Si Rita ang unang nagsalita at ang brand, ang imahe, tumingin si Alvaro ng diretso sa kanya. Makakayanan ng brand ang pagtutuo. At ang totoo, ilang taon tayong nakinabang sa isang komunidad na bihira nating kinilala. Doon na yon magtatapos. Tinapik ni Rita ang ballpen niya ng 2 beses sa mesa, isang ugaling ginagawa niya kapag tinatanggap ang isang bagay na hindi na mababago. Tumango siya, minsan lang, hindi ako sangayon sa lahat, sabi niya ng tapat, pero nakita ko ang epekto at siguro kailangan ko munang makita yon bago ako makaintindi. Lumusot ang boto, pumasa ang panukala, nasa home office si Alvaro, ngunit hindi siya nakapalibot sa mga report o investor slides. Nakatutok siya sa isang blankong dokumentong may pamagat, Dear Perez, a different legacy. Hindi ito para sa publiko, hindi para sa board, para sa sarili lang niya. Isang paraan para mailagay sa sulat kung ano ang nagbago, para alalahanin kung sino siya noon at kung sino ang pilit niyang nagiging araw-araw. Ipininta niya sa dokumento ang disenyo ng pundasyon, mga donasyong walang pangalan, walang plake, walang donor wall, walang obligasyon ng pasasalamat, tanging isang tagubilin lang, huwag kailanman hilingin sa tatanggap na magpakitang nagpapasalamat. Pahintulutan lang silang mabuhay, magpatuloy, magtayo. Nagkita sila ni Morena sa ilalim ng lumang puno
sa sentro. Nakasalansan na ang mga papeles, nakalatag na ang pundasyon. Tahimik na nakaupo si Morena sa bangko, magka-fold ang mga kamay. Ipinaliwanag ni Alvaro ang lahat. Ang autonomy, ang desisyon, ang buong kalayaan ng pondo. Nakinig siya, saka nagsalita. Hindi ka nagbibigay, Alvaro, sabi ni Morena. Ibinabalik mo lang sa mundong nagpalaki sa'yo. Tumingin si Alvaro sa kanya. Saglit siyang napatigil. Salamat ang tanging nasabi niya. Maya-maya lumapit si Alfredo, may iniabot na sulat, nakalupi, nakasulat kamay, sa lined notebook paper, nakalagay, Uncle O, kapag naging doktor ako balang araw, gusto kong magtayo ng lugar na katulad ng sayo. Kung saan walang kailangang maglabas ng pitaka bago ipakita ang sugat nila. Salamat sa pagkakita sa amin. Love, Alfredo. Tinupi ni Alvaro ang liham at isinilid sa kanyang pitaka. Hindi sa drawer, hindi sa likod ng frame. Gusto niyang laging dalhin yun. Palagi. Sa susunod na buwan, sa Internal Leadership Summit ng kumpanya, ipinakilala si Morena hindi sa pamamagitan ng talumpati o papuri. Wala ring spotlight, tanging pangalan lang niya sa programa. Isang upuan sa mesa, sa wakas, isang lugar. Pagkatapos naglakad sina Alvaro at Alfredo sa company atrium, sa tabi ng photo wall ng mga dating presidente, kasama ang ama ni Alvaro. Tumingala si Alfredo. Sa tingin mo, proud sila. Saglit na tumigil si Alvaro. Sa tingin ko, sabi niya, sa wakas, makikilala nila tayo, tayong dalawa. Paglapit nila sa pinto, may empleyadong napadaan at nagsabing, magandang umaga, Alvaro. Walang titulo, walang formalidad, isang pangalan lang binigkas ng may kabutihan. Tumango si Alvaro. Binigyang daan si Alfredo na tahimik ngunit buong tiwalang lumakad papasok dahil ngayon talagang kabilang na siya. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, kung ito'y gumalaw, nagbigay inspirasyon o nagpahinto sa iyo kahit saglit. Pindutin ang like, mag-subscribe para sa mga susunod na kwento, itap ang notification bell para hindi mahuli. Simulan ng araw sa katotohanan, malasakit at paalala na ang makita ang isang tao ay maaring baguhin ang lahat.